Amen! Isang mapagpalang tanghali muli sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na ang ating paboritong noontime show, The Baptist Lands Father's Edition ay muling umiere upang magpalakasan ang bawat isa, lalong-lalo na po sa mga kapwa po nating ama ng tahanan, leader na itinalaga ng Panginoon. At binabati ko ang ating mga masugid at sagasbaybay sa iba't ibang sulok ng mundo at maging ang mga area ng ating church, ang north, south, east, west. Magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin at maging yung ating mga mission churches. Kasama na po natin ang mga missionary po natin sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Kasama po natin ngayon si Sir Joel Tandoy, at maging si Sir Michael Bagyon. Kasama din po natin siya. Gayon din po si Sir Jeder Landicho. At maging yung iba pa po nating mga kasamahan sa gawain ng Panginoon ay magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin. Gayon din po ang ating mahal na pastor. Binabati po natin ang magandang tanghali ang ating mahal na pastor. At yung ating co-host, si Sir Jao, magandang tanghali din po sa iyo, Sir Jao. At gayon din po mga kapatid, ang aming area, of course, hindi natin makakaligtaan na Sir Rudy, yung aming area, ang West Bank family. Magandang tanghali po sa inyo, especially sa mga tatay ng West Bank. At gayon din po ang aking pamilya, ay nais ko rin pong batiin ang aking may bahay, Sister Cynthia, magandang tanghali po sa iyo. Huwag kang magpapakapagod dahil darating ang iyong Panginoon. At gayon din po ang aming anak na pinagkatiwala ng Panginoon, si Sister Pauline. At gayon din po si Sister Tricia na nasa kanilang trabaho sa oras na rin. Of course, mga kapatid, kasama ko po ngayong tanghali ang aking magiting na co-host na walang iba kundi si Sir Rudy Daib. Sir Rudy, take it away. Amen. Thank you so much, Sir Noel. Thank you so much. At talagang magiting ha. Grabe yan. Amen. Amen. At muli mga kapatid, magandang tanghali po sa lahat po ng mga viewers natin, sa lahat ng mga tatay, maging nanay, at sa mga young people na nakaantabay sa atin para sa programa ng The Baptist Lunch. Ang The Baptist Lunch ay Father's Edition ngayon dahil mga Friday ngayon mga kapatid, pero ito ay kapaki-pakinabang kahit kanino man, do ito ay Father's Edition. At tiyak na sa bawat makakapakinig ay may pagpapala po na tayo'y matatanggap at matututunan upang mas patuloy pang lumago ang ating pananampalataya at patuloy na mapangalagaan ang ating pamilya. Magandang tanghali sa aming area, sa Makati Central Family. Amen? At gayon din naman siyempre sa aking pamilya, sa aking asawa, Arog, prepare ka lagi, huwag mong ubusin ng lakas mo sa paglalaba at huwag kang magpakapagod. Wala ako dyan, walang makakaagabay sa iyo. At syempre sa aking mga anak, Aaron, Aloha, Emilio at kay Roda. Magandang tanghali po sa ating lahat. Brother Noel. And of course, Sir Rudy, nais ko rin batiin yung ating mga magigiting na tatay ng ating simbahan, si Sir Dennis Quaresma. Magandang tanghali sa iyo, Uncle. At kasama din po natin mga kapatid ang ating soon to be father, si Sir Henerico. Magandang tanghali sa iyo. And of course, si Sir Adrian Abalos Abanes. Kasama natin si Sir Adrian. Maging yung ating suki, no? Si Sir Tito Hermida. Magandang tanghali sa iyo, Sir Tito. At maging si Sir Franz Paul Ebarwang. Magandang tanghali sa iyo, Sir. Nahanap mo yan, kaya dumating agad. Oo, nagpaparamdam na siya. At talagang nakikita natin siya ngayon at wala pa yung kanyang wala pa yung kanyang partner. At of course yung aking paboritong inaanak, si Sir Richard Bergancia. Magandang tanghali sa iyo. At alam niyo, salamat sa Panginoon na meron pong ganitong uri ng programa ang ating simbahan para nang sa ganon ay matulungan ang mga kapwa nating ama ng tahanan kung papaano tayo magpatuloy
na may taguyod natin ang ating pamilya. Alam nyo, Sir Rudy, Yes, talagang mabigat ang responsibilidad na inatang sa atin ng ating Panginoong na talagang magpatuloy at Yeah. itaguyod yung ating pamilya. Kaya nga, kung hindi po natin alam yung kung paano natin mapanatili yung kasiyahan sa loob ng ating tahanan. And Yes. of course, tayo pa ay naniniwala na walang ibang magdadala, unang-unang magdadala ng kasiyahan Amen. sa loob ng ating tahanan, kundi tayo po yon, mga kapwa ko ama ng tahanan. At narinig naman po natin yung mga patotoo na binibigay ng ating mahal na pastor na hindi po sa pamamagitan ng salapi, hindi po sa pamamagitan ng matatag na hanap buhay, hindi sa pamamagitan ng magkaroon ka ng magandang sasakyan, magandang malaking pera, para magkaroon tayo ng maayos at magandang pamilya, mga kapatid. Hindi po garantiya yan, mga kapatid. Tanging ang Panginoon lamang ang siyang magbibigay sa atin at magtutulong sa atin kung paano natin maitataguyod yung ating pamilya. Marami pong may mga kakayanan pero wasak po ang pamilya, mga kapatid. That's right. At That's right. salamat na lang sa Panginoon na tayo may salita ng Diyos na siyang ating pinaninindigan, pinagmumulan ng ating leadership. Yeah, No? amen. At Amen. nalalaman po naman natin na kasabi nga po ng ating mahal na pastor na leadership is not a position but it is an influence. Yes, At amen. kaninong influence po dapat yung ating ipapakita sa ating mga sa ating pamilya? Of course, the influence of our Lord Jesus Christ. Na kinakailangan bilang mga ama ng tahanan ay maging Christ-like tayo. No, hindi man tayo katulad, hindi ibig sabihin na Christ-like ay hindi yung magiging tulad tayo ng Panginoong Hesukristo, kundi Yes. tayo ay lumalakad ng ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Yeah. Na hindi tayo magtitiwala sa ating sariling kakayanan, kundi sa biyaya lagi ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Kaya nga, mga kapatid, kapag kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo, kasama natin ang Diyos sa lahat ng bagay na ating ginagawa at nais na mangyari sa ating buhay, walang imposible. Ako po'y naniniwala na lahat ng bagay ay posible sa Panginoon. Yes, Kaya amen. bago tayo magpatuloy, mga kapwa ko ama ng tahanan at sa lahat po ng ating taga-subaybay, ay katulad po ng ating mga ginagawa ay magbigay po tayo ng balik-aral sa ating natalakay noong nakaraang Biyernes na kasama po natin yung ating mahal na pastor. Yeah, So sa amen. pagkakataon nito ay nais ko munang ibigay ang pagkakataon kay Sir Rudy. Sir Rudy, please. Amen. Thank you, Sir Noel. At muli, mga kapatid, noong nagdaang Biyernes ay kasama po natin sa programa natin ang ating pastor. At doon sa ating pag-uusap, mga kapatid, idiniin niya po yung leadership is influence, Yeah. mga kapatid. At katunayan, mga kapatid, gumamit po siya ng karakter sa Biblia na sa katauhan ni Adam, na ito si Adam doon sa Book of Genesis, siya ay inutusan o siya yung binigyan ng kinumisyon ng Panginoon na ma-impluwensyahan niya si Eve. Pero sad to say, mga kapatid, ay nag-fail itong si Adam sa pag-influence kay Eve. Kaya nakita natin ang resulta na nagkaroon ng disobedience na kung saan naman ay ito na yung nangyari sa atin. Lahat tayo ay napahamak bunga nga ng hindi pag-manage ng mabuti o walang influence na nakuha itong si Eve, mga kapatid. At dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, nakita natin na ang unang puntos ni Pastor ay ibinigay niya na dapat maimpluwensyahan talaga ang ating pamilya o sa ang ating asawa, ang ating mga anak, mga kapatid. So yun ay napakahalaga. At ayon nga kay Pastor, mga kapatid, i-expect na natin na meron talagang opposition sa leadership, mga kapatid. Hindi po ba? Kasi hindi naman ganun kadali ang mag-lead sa tao. Lagi talagang meron talagang kukontra, mga kapatid. May resistance
sa bawat leadership na gusto mong i-implement, sigurado yan may magre-resist po dyan. Merong aayaw, may mag-o-oppose, mga kapatid, sa pag ginagampanan mo ang iyong responsibility bilang leader ng tahanan. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na maturuan natin ng mabuti ang ating pamilya. At kaya nga, sinabi ni Pastor na huwag nating baliwalain yung pagpupunta-punta natin sa church, mga kapatid. Mahalaga yun sapagkat malaking bagay ang natututunan natin pag tayo dumadalo sa pananambahan. At doon nga, doon lang talaga tayo mas matututo, mas makakakuha ng mga prinsipyo ng salita ng Diyos na may apply natin sa ating pamilya. At ang maganda pa nito, mga kapatid, idiniin ni Pastor na bilang isang leader, mga kapatid, tayo yung magtuturo sa kanila. Ano po? Magtuturo at tayo din naman ay magpapakita din ng mga bagay na itinuturo natin. So, we will teach them and show them sa mga bagay patungkol sa Diyos. Amen? Kaya nga totoo ginamit din ni Pastor yung Book of Deuteronomy in chapter 6, verse number 4, Brother Noel. At pakibasa nga please para mas makita nila. Okay, sabi ng Bible po sa Deuteronomy chapter 6, verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thine might. Verse 6, Yes. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Amen. Verse 7, And thou shalt teach them Wow. diligently Yeah. unto thy children, Yun. and shalt talk of them when thou sittest Yan. in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, Yung. and they shall be a frontlets between thine. Verse 9, And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Yan. So doon pa lang, mga kapatid, makita natin na talagang yung responsibility ng isang tatay, mga kapatid, ay talagang dapat turuan natin ang ating mga anak o ang ating pamilya, mga kapatid. At sa pagtuturo natin, kailangan din natin ipakita yung mga bagay na itinuturo natin. So, yung demonstration, mga kapatid, ng pagiging good example ay dapat ipakita rin ng isang leader o ng isang tatay para sa kanyang pamilya. Amen? Kaya nga, makikita natin dahil may opposition, mga kapatid, pagdating sa leadership, kaya kailangan mo talagang ipakita na yung sinasabi mo ay talagang nakikita sa'yo o ay ginagawa mo. Amen? So, napakahalaga po nito, mga kapatid, dahil sabi nga nila, bagamat may pagbayarong opposition, sigurado yan, may trouble din yan. Ano po? May trouble po yan. That's Kaya true. nga, ang akin dyan, mga kapatid, sabi ni Pastor nga, punuin mo ang iyong pamilya ng patungkol sa Diyos. Yun. Kailangan punuin natin yun. Kaya nga, yung itong bagay na sinasabi po sa Book of Deuteronomy, dapat talaga nating isagawa. Yeah. At maliban sa isagawa, ituro talaga na mabuti para sa ating mga anak. Yeah. Sapagkat pagka meron trouble, sabi nga, eto na sinasabi dyan Yeah. Tandaan natin na lagi pong may problema. Yes, Pero sir. ang problema ay hindi yan problema kapag kontrolado ng tao. Yes. So hindi Amen. yung problema dapat ang nagkukontrol. At yan ay isang prinsipyo na binitawan ni Pastor. So doon, mga kapatid, makikita natin na yung paglilid po natin sa ating pamilya, kailangan po nating husayan. Yeah, Kailangan po nating palakasin bilang Amen. leader ng pamilya. Kaya nga, strengthen your leadership sa iyong pamilya upang sa ganon, in any trouble, mga kapatid, na maaari nating harapin, ay ating pong mabigyan ng kasagutan bunga na pinagtitibay natin ang ating leadership. Yeah, At amen. kung may oras ng opposition,
ipapaliwanag natin na mabuti yan. At hindi siyempre babaliwalain. Yeah. Kasi kaya naman niya nag-o-oppose dahil hindi maliwanag sa kanila. Yun. Pero once na naipakita natin na mabuti at tinuro natin na mabuti yung mga bagay-bagay na dapat nilang maintindihan, ay sigurado wala pong mangyayaring opposition. Yeah. At magkakaroon ng unity ang pamilya, bunga na merong magandang leadership na nakikita ang pamilya sa Yeah. kanilang tatay. Yeah. So yun yung pinakamaganda. Sabi nga, ulitin ko, yung sabi ni Pastor, punuin mo ang iyong pamilya ng patungkol sa Diyos. Yun. Mga bagay na patungkol sa Diyos. Yeah. Mga kapatid, yun ang ipuno natin. Dalhin natin sila doon. Pinag-uutos nga, and ye brothers, bring your children in the Yeah. nurture and admonition of the Lord. Amen. So doon pa lang mga kapatid, maliwanag na kailangan na natin talagang dalhin at turuan ang ating mga anak patungkol sa Panginoon. Yeah. So, Amen. So doon mga kapatid, ang pinaka-pinupunto ko ngayon dito mga kapatid bilang pagpapatuloy ay palakasin natin yung ating leadership sa loob ng ating tahanan. Yeah. Okay? So Yeah. yun yung mahalaga. Sa paanong bagay naman natin ito mapapalakas mga kapatid? Okay. So alam naman natin na ang tanging source ng mga biblical principle at guidance ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yeah, Amen? amen. So mapapalakas natin ang ating leadership sa loob ng ating pamilya gamit siyempre ang gabay ng salita ng Diyos. Yun. So yun yung pinaka-the best doon at hindi po tayo lalayo. Kasi nga, sabi nga ni Brother Yeah. Noel kanina, ito yung pattern, ito yung dapat sundan, ito yung Amen. maggagabay sa atin upang magkaroon ng matibay na leadership sa loob ng pamilya. Yeah. Ang salita ng Diyos. Bakit kamo? Kasi dito, ito yung mag-guide sa atin Ito yung Yeah. mag-shape, mga kapatid. Yeah. Ito yung mag-shape sa atin upang maging epektibong leader pa po tayo sa loob ng tahanan natin. Yeah. In particular, tayo po na, mga kapatid, tayo muna mga tatay. Kapag ang tatay ginaid ng salita ng Diyos at ito ang mag-ayos, ipo-form ng salita ng Diyos ang mga ugali o karakter ng isang Yeah. magulang, ng isang tatay in particular, doon pa lamang magkakaroon ng effectiveness ang kanyang paglilid. Yeah. Bakit? Yeah. Kasi inaalaw niya Inaalaw niya, dinadirect siya ng salita ng Diyos na mailid ang kanyang pamilya. Marunong siyang tumanggap, marunong siyang mag-submit mismo Yeah. sa salita ng Diyos. Yun. Ay yun, sigurado yun. Mapo-form talaga ang ating ang pagiging magandang leader natin. Yung Yeah, pagiging epektibong leadership natin, Amen. mga kapatid. Maganda, Sir Rudy, yung sinabi mo na talagang bilang isang tatay, kinakailangan talaga na tayo ay magiging modelo. Yun. No? Yun Amen. talaga tayo. Yun Amen. talaga ang isang magandang dyan. Tayo dapat yung magiging modelo sa loob ng ating tahanan. Yeah. At alam niyo po mga kapatid, talagang kapag nakikita nila na strong yung Yun, ating amen. pananampalataya at talagang lahat ng ating desisyon ay ikinokonsulta natin sa salita ng Amen. Diyos. That's right. That's At right. nakakonekta sa salita ng Diyos. Kaya Yun. nga, talagang mahihirapan talaga ang diablo at yung opposition na sinasabi natin. Of course, wala namang perpektong pamilya, no? Oo, that's right. Lalong-lalo That's na sa atin na talagang pumipilit at nakikipaglaban talaga na mapaayos yung ating pamilya. Ay, katulad nga na sinabi ng binasa natin Sir Rudy dito na sa Deuteronomy chapter 6 ay napakaganda na Oo. sa verse 5, no? Sir Oo, Rudy, yes, sir, sabi yes, sir. ito, and thou shall love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. Oh. Kaya talagang makikita mo, ang susi talaga ng lahat ng bagay ay yung pagmamahal natin sa Diyos. Oh, yes. Ano? Ano mga gawin ng ating kaaway, sino man ang gamitin ng ating Yeah. kaaway para gibain ang ating leadership ay mahihirapan. Oo. Bakit? Kasi kung ipapamuhay natin mga kapwa ko ama ng tahanan, yung makita sa atin yung tunay na pagmamahal Yun. at tayo'y lumalakad ng ayon sa salita ng Diyos, mahihirapan. At yan yun po yung isang magandang makita sa atin ng ating mga anak at ng ating may bahay na tayo talaga, pag tayo gumagawa ng desisyon, alam nyo, maganda Sir Rudy, na kapag mayroong
hindi pagkakasundo na sa mag-asawa. Hanapan mo ng Bible verse. Oh, yeah. O, anong supporting yun. verse mo? Saan sa Biblia That's natin? right, O, di that's ba, right. Sir Rudy? Amen. At kapag pinag-usapan ang salita ng Diyos sa loob ng tahanan, lalong-lalo na sa mag-asawa, ay talagang yan na talaga yung final authority ng Yun. ating Amen. tahanan. At kapag nakita natin, mga kapatid, na hanapan mo yung opposition mo ng supporting verse, ano ang dahilan at ano ang basis niya sa mga bagay na sinasabi niya laban sa atin, of course, at sa loob ng ating tahanan, talagang at pakitaan mo rin ng Bible verse na siyang pinangahawakan natin bilang mga ama ng tahanan. Pakita mo sa kanya yung basis mo, ay talagang makikita mo mahihirapan. Mahirapan ang judge law kasi founded ka ng salita ng Diyos. Prinsipyo yan eh. Prinsipyo. Yeah, At talagang yun nga yung laging sinasabi ng ating mahal na pastor na dapat kilala natin at alam natin at mapatunayan natin ang Diyos sa ating buhay. Ako naman po ay naniniwala na talagang bilang isang ama ng tahanan ay talagang nasa atin talaga yung bigat ng responsibilidad. Yes. Pero kapag sabi nga ng Bible, call unto me. Oh, di ba? Yes. Sabi ng Bible, call unto me and I will answer thee. Oh, di ba? Kaya nga nandiyan lagi ang Panginoon. Anumang krisis na nararanasan natin sa loob ng ating tahanan, kapag ito ay nilalapit natin sa Panginoon, di ay talagang yung bigat ng responsibilidad natin bilang isang ama ng tahanan, Sir Rudy, Yes, talagang amen. magiging magaan. Amen. At wala namang bagay na hindi natin kaya kapag kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Nahihirapan lang tayo, mga kapwa ko ama ng tahanan, kapag hindi natin kasama ang Diyos sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Kaya nga sabi, with all thine heart and with all thine might. Yes, No? amen. Kaya ano man ang nais natin mangyari sa ating sa ating pamilya, mga kapatid, konsultuhin natin ang Diyos. Yeah, No? amen. Ano mang krisis ang nararanasan natin. Sabi nga ng ating mahal na pastor, wala namang problema na natiling problema. Mahaba na ang isang linggo dyan. Tama. Mahaba na Wala ang isang namang linggo. bagyo na at tumatagal ng buwan. Oo, wala namang bagyo. Kaya nga, ang pinakamahalaga lang sa lahat, yung pundasyon natin Yeah, na amen. bilang haligi ng ating tahanan, dapat hindi tayo basta-basta nauuga. Yeah. Dumating man ang pagsubok, dumating man ang krisis, mananatili tayong maninindigan dahil kasama natin ang ating Panginoon sa ating mga bagay na kung saan ay hindi natin nauunawaan. Yes. Kaya nga, napakahalaga na mahalin natin ang ating Diyos. Yeah, Dahil, amen. mga kapatid, wala tayong kakayanan na magkaroon ng isang matagumpay na pamilya kapag hindi natin kilala ang ating Diyos. Kapag hindi natin mahal ang ating Diyos. And of course, kapag sinabi mo mamahalin natin ang ating Diyos, ay huwag natin bigyan siya ng kalungkutan. Di ba, Sir Rudy? Amen, amen. Of course, alam mo, tayo mga lalaki, likas daw na mapagmahal ang lalaki kaysa sa babae, Sir Rudy. Yeah. Naniniwala ka ba ako doon? dyan kasi ang lalaki may pagkasapusa. Yan. Talagang likas na mapagmahal ang isang lalaki kaysa sa babae. Isang patunay, mga kapatid, wala pa namang babae na nag-suicide dahil sa pagmamahal. Oh. May nabalitaan na ba kayo? Kadalasan lalaki. Kadalasan lalaki. Lalaki ang nagpapakamatay dahil sa pag-ibig, no? Kaya kung tayo, mga kapatid, of course, dali natin sa biblical na pamamaraan, kung sadyang mahal natin ang Diyos, huwag natin siyang bibigyan ng kalungkutan sa ating buhay. Kasi minsan, ang isang nagpapalungkot at nagpapabigat sa ating buhay, mga kapwa ko ama ng tahanan, kapag pag hindi tayo naka-align, naka-connect sa salita ng Diyos, Yeah. na pag tayo ay nagtiwala na sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating lakas, mga Amen. kapatid,
hindi natin kaya ang ating kaaway. Yeah, that's right. Maniwala kayo sa hindi. Laging pinapaalala sa atin ng ating mahal na pastor. Tuso ang dyablo. Yung. Alam niya kung papaano tayo kukuhain, no? Wala tayong may pagmamalaki na tayo ay malakas, mayroon tayong matibay na pananampalataya. At kapag tayo'y nagtiwala na, mga kapwa ko ama ng tahanan, kapag tayo'y nagtiwala na sa ating sariling kakayanan, yan na ang simula ng panganib sa ating pamilya. That's right. No? Amen. Kaya nga, maging maayos na modelo tayo sa loob ng ating tahanan. Amen. Na lagi, kausapin natin, lagi, at paalalahanan natin, i-follow up natin, mga kapwa ko ama ng tahanan, i-follow up natin yung mga mensahe na napapakinggan natin Yun. sa ating mahal na pastor. That's Ang right. ganda, Amen. ang ganda kaya na maging basihan ng ating leadership, yung sinasabi ng ating mahal na pastor. Amen. No? Pag sinabi mo, di ba sinabi ni pastor, anak, sumunod ka sa iyong mga magulang dahil ito ay tama. Di ba yan ang sabi ng Bible? At ipinapangaral din ng ating mahal na pastor. Yun nga ang kinikwento ni Sister Cynthia, yung sinabi nyo na nakaraang programa na kung maari lang daw na yung isang anak ay makakapili ng kanyang nanay, ay talagang pipili siya. Ay, sabi ko, kapag yun mga kapatid, isang indikasyon yan na wala siyang maayos na relasyon sa Diyos. At kapag yan ay pinahintulutan natin, sisirain niya ang ating pamilya. Kaya nga, unang-una dapat makitaan tayo ng pagmamahal sa ating Diyos. Tayo, mga kapwa ko ama ng tahanan, huwag tayong gagawa ng isang bagay na ikalulungkot ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God. Lagi nating iisipin kung ano pa ang Brother kaluwalhatian. Noel, yung ganong bagay, patunay lamang yon na walang impluensyang nakuha ang bata sa loob ng pamilya. Totoo yan. Yung Walang ganong klase. nakita at walang narinig na biblical principle sa loob ng tahanan na nagmula sa itinalaga ng Diyos. Yun. No? Kaya sabi nga ng ating mahal na pastor, ang leadership is not a position, but it is an influence. Sir Rudy. Kaya nga, Brother Noel, yung nabanggit mo kanina, yung bigat ng responsibilidad ng pagiging tatay ay hindi talaga madali. Yeah. Kaya nga, ang ating tinatalakay ngayon ay palakasin natin yung ating leadership kasi mabigat yung karga natin. Yun. Ano po mga kapatid? Yun yung pinaka tinutumbok natin ngayon eh. Dahil yung ating responsibilidad ay mabigat, kailangan tibayan pa natin. Yeah. Sir Rudy, basahin natin tong comment ni Sir Cesar Dios. Sige. Sabi nga rito, in order to have a good harmony in the home, the leader should or must be the one to initiate which is pertaining to God. We fathers should be a role model of our home. Sir Rudy. Yun yung sinasabi. Yeah. Yan yung sinasabi ko kay Brother Cesar. Talagang naiintindihan talaga dapat ng mga tatay yung ganyang kalagayan. Yeah. Yung sinasabi ni Brother Cesar, nagpapakita lamang yan na talagang andoon yung pagtanggap. So Yeah. kung ganyan dapat ang ating gagawin, tatanggapin natin at igagamitin natin ang salita ng Diyos gamit na ipakikita natin, i-demonstrate natin yung mga bagay na natutunan natin sa Panginoon, ay tsak na magiging maganda ang pamilya natin. Yeah. So, sa topic na dapat palakasin yung ating leadership, mga kapatid, ang sabi ni Joshua, bro, ano nga, bro? Okay, Joshua. Joshua chapter 1, verse number 8 to 9, please. Joshua chapter 1, verse 8 to 9. 8 to 9. Sabi po rito ng Bible, this book of the law shall not depart out of thy mouth, Amen. but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Amen. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Verse 9. Verse 9, have not I commanded thee, be strong
and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Ang ganda ng talata Amen, nito, sir. Sir So Rudy. dito kitang-kita natin yung sa verse number 8, yung sabi doon, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Yeah, So doon amen. pa lamang mga kapatid, talagang ang pattern mga kapatid ng magandang leadership ay ang pagsunod sa salita ng Diyos. Yun. At ang kabilin-bilinan mga kapatid, we observe it to do. Yeah. So doon pa lang talagang gagawin natin, ipakikita natin sa ating pamilya. And then sabi pa sa verse number 9, be strong and good courage. Mga Amen. kapatid, be strong and good courage and be not afraid. Yun. So Yun, makita yun. natin doon Maganda Kasi yan. mabigat kapatid yung ating mabigat Responsibilidad. yung responsibility Yeah. na meron tayo Kaya Yeah. kailangan natin palakasin. Yeah. Magpalakas tayo. Ano ang magpapalakas natin? Salita ng Diyos. Yun. Pananalig natin mismo sa Panginoon at sa salita ng Diyos ang Yeah. magpapalakas natin. Bakit tayo matatakot? Sabi ng Bible, huwag tayong matakot. Yun. Bakit? Nandyan ang Diyos. Kasama natin yung Diyos Kasama natin ang Diyos. So doon pa lang, kung sa leadership ang pag-uusapan, kung gamit mo at nag-o-observe ka sa salita ng Diyos, iyong ginagawa at pinakikita mo sa iyong pamilya, habang nagre-response ka sa iyong responsibility, parang pag ikaw ay nagpe-perform, gamit mo ang salita ng Diyos, ay huwag kang matakot. Yeah. Magpakatatag ka dyan. Yun. Do may opposition, merong hindi maniniwala sa'yo, merong katulad ng bata na gustong mamili ng sino man magulang, ay mga kapatid, bunga lang yan na wala siyang influence na narinig. Yeah. Pero kung may ganitong tatayo sa kanyang pamilya, gamit ang salita ng Diyos, siyang magiging gabay para magkaroon ng biblical principle ang bawat membro ng pamilya. Diyan magkakaroon ng magandang harmony ang buong pamilya natin. Yeah. Sir Rudy, Gamit ang tignan mo salita Sir ng Rudy Diyos. to. Verse 8, ang ganda nito Amen. Ito, napakagandang panghawakan natin mga kapwa ko ama ng tahanan. Ano? Yung verse 8 sabi, this book of the law. No, sabi ni rito, shall not depart out of thy mouth. Amen. Ha? But, sabi nga ni Pastor, pag but, sinabi niya ng ganyan. Oo. Nako, sabi niya, thou shall meditate therein day and night. No? Yun. Kaya nga napakahalaga na talagang sa lahat ng panahon, mga kapwa ko ama ng Day tahanan, and night. talagang i-meditate natin to give attention to the Word of God. Yun. Upang Amen. hindi tayo malinlang ng oposisyon, hindi tayo malinlang ng mga problema, ng mga pagsubok sa buhay. Dahil may salita ng Diyos tayo na lagi nating ikinakarga sa ating isipan, amen. sa ating puso. Di ba? Naalala ba natin, Sir Rudy, yung patutuon ng ating mahal na pastor? Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, kahit sa panaginip, kausapin mo ako. Kita mo, Amen. matutulog na lang yung ating mahal na pastor. Pati sa panaginip pa. Amen. Kaya nga, napakaganda na talagang kargahan talaga natin ng salita ng Diyos, mga kapwa ko, ama ng tahanan. Huwag lang natin baliwalain ang salita ng Diyos. Ipamuhay natin. Amen. Lahat naman, Sir Rudy, ikaw ba nangarap ka na magkaroon ka ng matagumpay na pamilya? Ay, ako talaga, hindi pangarap. Ang gusto ko, inaasam ko talaga na sana magkaroon ako ng magandang pamilya. At wala namang inaasam ko talaga yan. Hinihingi ko talaga yan. Totoo yan. Talagang hinihingi ko yan. Kasi walang kwenta ang mga bagay-bagay kung wala akong magandang pamilya. Yeah. At At lahat naman, Sir Rudy, di ba? Lahat naman, sinong tatay ang gusto na mapahamak yung kanyang pamilya? Sira. Wala. Ang gusto natin, mga kapwa ko ama ng tahanan, ay yung magkaroon ng matagumpay na buhay o pamumuhay yung ating pamilya. Lalong-lalo na yung ating mga anak. Kaya nga tayo, nagsusumikap talaga para mapag-aral natin yung ating mga anak, di ba? Para magkaroon ng maayos na hanap buhay,
Pero alam nyo ba mga kapatid, hindi po edukasyon ng sanglibutan ang siyang magbibigay po ng katagumpayan Yeah, sa ating maliwanag. pamilya. Maliban lamang Yun. kung hindi natin makitaan sila ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi sabi rito, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shall meditate therein day and night, Amen. that thou mayest observe to do, no, according to all that is written therein. For then thou shall make thy way prosperous. O, di ba? Amen. Saan nagkakaroon ng prosperous life? Oh. Sa pagme-meditate natin ng salita ng Diyos. Kaya nga, Sunod. ano man ang ating gagawin sa sarili nating pamamaraan, kung hindi yan nakakonekta sa salita ng Diyos, hindi po yan magiging matagumpay, mga kapatid. Pero, kapag nakakonect yan sa salita ng Diyos, magiging prosperous yung ating buhay, and then thou shall have a good success. Napakaganda mga kapatid yung pangako ng Diyos, Rudy. Brother Noel, alam mo, isa lang sa nakikita ko na nagiging problema sa loob ng tahanan, dinadala na natin ang ating mga anak dito at Yun. sumasama naman. Yeah. Salamat sa Panginoon. Pero nagkakaroon tayo ng lapses dahil pag dandun na sa loob ng tahanan, hindi na napag-uusapan ang mga bagay-bagay patungkol sa salita ng Diyos. Hindi na ifa-follow up. Wala nang follow up, wala Yeah. nang kumustahan pagdating sa mga bagay na yan. Yeah. At doon tayo nabubutasan. Yeah. Sapagkat pinabayaan na lang natin yung ating mga anak na gawin nila ang mga bagay-bagay na gusto nila, kesa kausapin natin sila at hinahayaan natin na makipag-usap tuloy sila sa iba, Yeah. kesa tayo ang kausap nila. Totoo yan, So, yun totoo yung yan. ano nakikita ko doon. Napapabayaan na natin Oo. yung ating responsibilidad bilang Oo. isang ama Yun. ng tahanan. Na hindi na natin na-check yung ating spiritual life. Kaya Wala. hindi tumatatak sa isip ng Yun, bata yung oo. mga aral Kasi walang review Totoo yan, Sir Rudy. Oo. At yung isang mapanganib dyan, mga kapatid, na kapag nakikita na natin na ang ating mga anak ay gumagawa ng bagay na hindi naaayon sa salita ng Diyos, ini-ignore natin. Mga kapatid, kasama po natin ang ating mahal na pastor ngayong tanghaling to. At bumabati po ang ating mahal na pastor ng good afternoon, brethren. Enjoy watching this program with our family. Love ya. Yeah, kaya kasama natin ang ating mahal na pastor. Amen. Kaya, Sir Rudy, pag pinabayaan natin talaga yung ating responsibilidad, yung impluensya natin sa ating pamilya, at dapat tayo mismo ang siyang unang mag-check sa loob ng tahanan natin. Amen. No? Huwag nating sabihin na, maliit na bagay lang yan. Wala namang malaking bagay na biglang lumaki, di ba, Sir Rudy? Yeah. Kaya nga dapat talagang hingin natin ang gabay ng ating Panginoon Diyos na sa maliit na bagay pa lamang, tigpusin mo na yan. No? Yeah. Kasi kapag yan ay lumaki at ang kasalanan ay nagbigay ng bunga, hindi natin magugustuhan, mga kapatid. Kaya yung tinatalakay na napakaganda nga Napakaganda. Andiyan dyan yung ating mahal na pastor Talagang kita mo, minsan lang kasi, kapag pagdating sa usaping pangpamilya, ang ipinapangaral ng ating mahal na pastor, ang mga tatay, tahimik. Yun. Yun Tulad na, na sabi ko doon nga lang sa loob ng tahanan, hindi wala nang review Walang reflection na nangyayari. Totoo. Ano sabi ng ating mahal na pastor? Nung Miyerkules lang, itong Miyerkules, ang hirap kasi sa inyo mga tatay Pag tayo lang, ang iingay ninyo Ngayon, nakangaral ng salita ng Diyos sa ating mahal na pastor, tahimik kayo, hindi man lang kayo makapag-amen. No? Kasi katabi nyo yung misis nyo. Yan ang sinasabi ng ating mahal na pastor. Na talagang, yun na nga yung mga tulong Tulong na nga ng ating mahal na pastor yun sa atin. Kaya nga dapat i-follow up natin. No? Huwag nating hintayin na tumanda tayo saka tayo magising sa katotohanan. Yeah, that's right. No?
At maganda yung pangako sa atin na para magkaroon tayo ng prosperous life yung ating family, magkaroon tayo ng matagumpay na buhay sa ating pamilya. Meditate the Word of God. No? Meditate the Word of God day and night. No? Huwag tayong gagawa ng isang bagay kasi minsan tayo, mga kapwa ng ama ng tahanan, gumagawa tayo ng excuses no? Sa ating sarili. Siguro naman mauunawaan ni Lord dito. Talagang minsan yung ating mag-overtime lang ako, Sir Rudy. Hindi ako a-attend the midweek service kasi midweek service lang naman ito O di ba? Sa linggo na lang ako a-attend, double pay to. No? Double pay to. Ngayon minsan ini-ignore natin yung mga bagay na makakatulong sa ating pamilya. Nagkataon na yung doon sa midweek service, doon ipinangaral ng ating mahal na pastor kung paano natin matutulungan ang ating sarili sa mga problema at mga bagay na hinaharap natin patungkol sa ating pamilya. Na-miss mo, Sir Rudy. Yeah. Kaya nga, anuman ang ating naririnig sa ating mahal na pastor, i-follow up natin, mga kapatid. I-follow up natin. Hindi po garantiya na mabigyan natin ang ating mga anak ng edukasyon ng sanglibutan. No? Mapagraduate man natin yan, mga kapatid. Kapag walang salita ng Diyos yan, problema ang idudulot sa iyo yan. No? Marami ng matatalino na tao, punong-puno ng edukasyon ng sanglibutan, pero walang salita ng Diyos. Ano ang idinulot? Kahihiyan. No? Kaya nga maraming mga corrupt. No? Sasabihin natin na mga leaders natin, ito darating na naman yung eleksyon. Talagang ako, Sir Rudy, sinasabi ko, parang ayoko nang bumoto kasi hindi mo makikita ang Diyos sa kanilang personality. No? Magagaling lang sila mag-English, pero wala silang salita ng Diyos. Kaya nga, kung yun yung bagay na nais natin sa ating mga anak, mga kapatid, hindi natin matutulungan yung ating bansa. At masasabi natin talagang pasama ng pasama yung ating bansa dahil sa mga matatalinong mga tao na matatalino sa mga makasanglibutang bagay. Kaya nga, Sir Rudy, napakasarap na pag talagang pagbulay-bulayan natin, mga kapwa ko ama ng tahanan, kapag gumawa tayo ng isang bagay, gusto natin na matagumpay na pamilya, gusto natin ng prosperous na pamilya, bakit hindi natin panghawakan ang salita ng Diyos? Sir Rudy. Yun nga sa sinasabi natin, mga kapatid. Kung patitibayin natin ang ating leadership sa loob ng ating pamilya, mga kapatid, gamit ang salita ng Diyos, doon sa Joshua 1:8, nakita natin na andoon ang pagme-meditate ng salita ng Diyos, andoon yung pag-o-observe ng salita ng Diyos. Ang tanong ko dyan, yan ba ay nadadala pa sa loob ng ating tahanan? Yan ba ay nakukumusta pa ba natin ang ating mga anak regarding sa mga bagay-bagay na naririnig nila? Amen. How about, mga kapatid, yung kanilang Bible reading? Yun, napakahalaga yan. Nakikita mo pa ba na sila'y nagbabasa? O baka naman mas malaki na ang ginugol nila sa internet o sa cellphone nila rather sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Yeah. So doon, mga kapatid, makikita natin yung mga lapses natin. Kaya may panahon pa para i-observe natin at maiayos natin yung mga bagay na yan. Yeah. Bakit ko sinasabi yung bagay na ito? Kasi wala ang isang bagay na makakatulong sa atin ay yung salita ng Diyos dapat maipamuhay natin. Amen. Bakit ka mo? Magkakaroon po yan ng epekto sa bawat isa. That's true. Magkakaroon po yan ng epekto na kung saan ang bawat isa ay yung character nito ay mas madidevelop. Yun. Mga kapatid, nakita nyo po, na-check nyo na ba yung development ng character ng ating mga anak o ng ating pamilya? Baka naman dinadala natin sa church and yet yung kanilang ugali o yung kanilang attitude when it comes sa loob at labas ng ating tahanan, baka ganun pa rin. Yun. Baka nga sa tuwing sinasaway mo, may resistance pa, may rebelding ugali. Yun. So yun pinakamaganda doon. Dapat ma-check natin yung bagay na yon.
Kasi gamit ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito'y makakatulong para ma-develop ang karakter ng ating mga anak. Yun. Okay? Amen. At hindi lang ating mga anak. Of course, buong pamilya makikinabang nito. Kasama rin tayo rito. Bakit? Kung nakikita sa atin na ginagampanan natin ang ating responsibility bilang tatay, Amen. tinuturo natin sa kanila, at nakikita din naman nila sa atin yung ating itinuturo sa kanila, ay mismo tayo, kapag nakitaan nila tayo na mismo yung humility, na pa-practice natin sa loob ng tahanan, at maging yung patience natin, Yun. ay nakikita rin nila, ay siya rin naman sigurado na ma-adapt nila. Yun. Kasi may epekto po ito eh. May epekto po ito. Kaya nga, lalong-lalo na yung may impact to, sir. Malaki sa impact nito sa pamilya natin. Lalo nga yung yung tinatawag nating faithfulness. Yun. Pag faithfulness pagdating sa salita ng Diyos. Yeah. Talagang makikita nyo na wala. Kaya dapat natin, Sir Rudy, laging i-check yung ating mga anak, ano? Sir Rudy. Ang mahirap nito, Sir Rudy, yung mas magalang pa ang ating mga anak kaysa sa ibang tao. No? Kaya, kita mo, alam mo, pag pumasok yung ating mga anak sa eskwelahan, ay grabe ang good morning, good afternoon, good evening sa mga teacher. Tapos pagdating sa atin man lang, parang walang nakita, wala man lang nakasalubong. Tapos wala ka man lang action, Oo. wala ka man lang sinasabi na parang dinadaanan ka lang. Parang ang dating pakitang tao sa iba Totoo yan, alam mo totoo yun. yan. Ay, sus. Pero pagdating sa ganang sa loob Sa na loob ng kayo na tahanan. lang, Oo. wala, di mo maramdaman. Yun yung sinasabi, Sir Rudy, ng ating mahal na pastor na lahat ng bagay ay nagsisimula sa tahanan. Yeah. Kapag na-practice na ng ating mga anak yung mga maling gawain, no? Maging sa ating tahanan, pag na-practice ng ating may bahay, yung mga maling gawain, mag-ingat tayo. Kasi yan ang dadalhin sa labas. Alam mo, Brother Noel, yung ganong klaseng mga anak, meron na yang tinatawag na mababang pag-istima sa kanilang magulang. Yun, tama yun. Meron na, actually, na madalas natin makita yan. Tingnan ninyo, pansinin ninyo. One thing na gustong-gusto ko kapag nandito ako, nakikita ko kay Jao, kay Maki. Hindi sa tataas, ano po. Pero gustong-gusto ko yung nakikita ko, the moment na dumarating si pastor, andoon yung pagrespeto nila, pagbati nila. Yeah. Bago umalis si pastor, lahat yan. May Amen. kiss yan. May kiss na pagbati Yun. para sa kanilang magulang. Yeah. Doon that's pa lang true. makikita mo na doon yung pagkilala nila para sa kanilang magulang na ito yung kanilang magulang. Of course, Okay. kaya nila ginagawa yon, Sir Rudy, dahil nakita rin naman kay pastor yung impluensya nila, no? Yung impluensya ni pastor sa kanila. Kaya nga kita mo, hindi naman dinidemand ni pastor na pagdating ko para makita ng mga miyembro na hindi naman pakitang tao yan. Yun. Hindi yan sa pakitang tao. That is Kundi an influence. Talagang influence at pagpapakita na yan ng dearment kung paano mo talaga nirerespeto ang magulang mo. Kaya nga, at yun ang totoo nun Pero tingnan natin, sa loob ng tahanan natin, dako na tayo sa atin ng sariling pamilya. Kailan yung huling kiss ng anak mo sa'yo? Oo, di totoo po yan. ba? Totoo Kailan yan. ka huling kinisan o kailan huling nag-bless sa'yo yan? Yung batang yan. Impact, baka nga nahiya pa yan nung kisang ka Yeah. Nahihiya pa. Totoo yan. Totoo. Bakit ka mo? Kasi meron siyang mababa ng pag-istima. Wala na doon talaga yung respeto na talagang dapat niyang i-render sa iyo bilang magulang. Bakit ka mo? Kasi meron na siyang mababang At saka, parang ka-level ka na. Alam mo, Sir Rudy, kasalanan din natin to, mga kapwa ko ama ng tahanan. Yeah, Kasi hindi natin hinubog ang ating mga anak sa mga bagay na yan. Kasi hindi naman instant yan no? Yeah. Na, gusto ko yung ginagawa ni Sir Jao at saka ni Sir Maki, gawin mo din sa akin para makita ko, makita. Hindi ganun. Hindi yan sa gaya-gaya. Hindi yan sa ganun hindi natin ipinakita, walang maayos na impluensya tayong naipakita, mga kapwa ko ama ng tahanan, yung pagrespeto sa atin. And of course, bago natin makuha yan, mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, dapat
magkaroon din tayo ng unang-unang respeto sa Diyos. Yun. Di ba? Kasi Amen. kapag marespeto tayo sa Diyos, lahat ng bagay susunod na lang yan eh. No? Ay isang magandang prinsipyo nga diyan eh. Kapag mahal natin ang Diyos, gagawin natin ang lahat ng bagay para mapasaya lang natin ang Diyos. Yeah. At makikita, magmamanifest sa ating buhay yan. Amen. Mga kapatid, bilang isang ama ng tahanan, magmamanifest sa ating buhay yan at makikita yan ng ating mga anak, gayon din ang ating may bahay, makikita sa atin na tayo lumalakad at sa salita ng Diyos at tayo ay gumagawa ng mga bagay na ikalulugod ng Diyos. Kaya nga, walang bagay na imposible na kung ano yung ginagawa natin sa Diyos ay talagang gaganti rin ng ating pamilya upang maipakita rin nila yung pagmamahal nila sa Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na ginagawa para sa atin mga leader ng tahanan. Kaya nga napakaganda na talagang i-introduce natin ang salita ng Diyos sa ating pamilya, no? Sa ating may bahay. Kaya sabi nga ni Sir Rudy, na-check ba natin kung nagbabasa ng Bible yung ating mga anak? Na-check ba natin na nananalangin yung ating mga anak bago matulog at pagkagising, no? Paano natin ma-check yung mga bagay na yon kung hindi naman tayo nakikitaan? Sir Rudy, Oh, yeah. 'di ba? Hindi naman tayo hindi ka nga nakikitaan na nananalangin. Hindi ka nga nakikitaan na nagbabasa ng salita ng Diyos. Puro busy ka na lang sa iyong trabaho, no? Wala ka nang inaatupag kundi pagkakapirahan, no? Sir Rudy. Yeah. Alam nyo, itong pinag-uusapan natin, mga tatay, actually, kami ay kasama rito sa usaping ito. Yeah, amen. Hindi tayo perpektong tao. Mhm. Pero kaya nga, nandito tayo para nang sa ganon, lahat tayo ay matuto. Yan, amen. Gamit ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, thou shall meditate it day and night. Yun. Mga kapatid. Check natin sarili natin. Mm. Kailan natin huling mineditate ang salita ng Diyos? Kailan natin nakita na maging yung ating mga anak ay nagme-meditate pa? Yun. Kailan amen. natin huling nakausap sila patungkol sa kanilang natutunan? Anong reflection ang kanilang masasabi patungkol sa kanilang narinig na mensahe? Amen. Gaano pa sila kasarap at ganong ka-interesado na makinig habang ikaw ay nagsasalita? Mga Yeah, kapatid. amen. Baka binabaliwala ka na rin nila kahit sa pakikinig pa lang. Yun. Bunga na po yan na meron ng mababang pag-istima sa leadership mo Amen. bilang tatay. Kaya nga sinasabi ko, mga kapatid, sinasabi namin ni Brother Noel, i-strengthen pa natin ang ating leadership upang sa ganon makapag-influence tayo ng mabuti para sa kanila. Amen. Amen? So mga tatay, mga nanay, na mga lahat ng mga nanonood sa atin, mga kapatid, lahat ng ito ay para sa kapakinabangan natin. Ang bagay na ito, makikita natin na ang ating mga anak ay natututo the moment na ang kanilang karakter ay nadidevelop. Mhm. Mga kapatid, nadidevelop sa pagmamahal sa Panginoon, bunga na nakikita nila sa atin. Amen. Nadidevelop yung kanilang pagpapakumbaba Mhm. at pagpapasakop sa atin. Bunga rin na nakikita nila na nagsasabit din tayo sa salita ng Diyos. Amen. At andoon yung patience na pra-practice nila at lalo na ang faithfulness na naipapakita nila sa Panginoon, bunga na rin ng pagpapakita natin ng magandang halimbawa sa kanila. Yeah. So mga tatay, mga nanay, mahaba pa ang oras Yeah. pero tapos na Amen. Medyo sa totoo lang, siguro Amen. sa susunod, mga kapatid. Pero sa ngayon, mga kapatid, tandaan natin, ang kailangan natin ay mas i-strengthen pa natin ang ating leadership para ma-impluwensyahan natin ng mabuti ang ating mga anak. Yeah. Amen. I-check natin ang karakter nila. Kahit Yeah. sa maliit na anggulo, Yeah. Amen. kamusta ang trato nila sa iyo bilang tatay? Yeah. Baka mamaya ang huli mo nang maririnig sa kanila ay yung sinasabi ni Brother Noel na kung makakapili lang ako ng magulang Ng tatay. ng tatay, ay mahirap yon mga kapatid, sa totoo lang. Ibig sabihin, hindi mo na-influensyahan ang iyong Yeah. pamilya. Amen. Kaya sana naman, mga tatay, ma-check natin ang bagay na ito na Amen. hindi mangyari yung bagay na yon sa ating pamilya. Yeah. Bakit? Dapat nakikita nila mismo na mula sa atin yung pagmamahal natin sa Diyos at yung ating malasakit, compassion para sa kanila
bilang ating mga anak. Yeah. At ang tanging gusto natin ay ang i-lead sila, maimpluwensyahan sila ng mas mabuti tungo sa gusto o kalooban ng Diyos para sa buhay nila. Amen. So thank you po sa inyong lahat mga kapatid, sa lahat ng nanood sa atin para sa tanghaling ito. I hope na kami ni Brother Noel Amen. ay nakapagdulot po ng pagpapala para sa inyong lahat. Brother Noel? Yeah, at maraming salamat Sir Rudy sa napakagandang topic na ating tinalakay rito. At naway nagdulot po kami ng pagpapala sa inyo. Katulad nga po ng sinasabi namin, hindi po kami ni Sir Rudy ay perpektong ama. No? Wala pong perpektong ama rito. Pero ang tanging pinangahawakan lang namin mga kapatid sa aming leadership, kung paano natin patatakbuhin yung aming pamilya ay yung salita ng Diyos. No? Yung salita ng Diyos. Kasi wala naman tayong dapat ipagmalaki dito sa ibabaw ng mundong ito, kundi ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon sa lahat ng bagay at hindi tayo iiwanan. Kaya mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, ilagay natin ang pagtitiwala natin lagi sa Panginoon. Hingiin natin yung gabay at tulong ng ating Panginoon. Para na sa ganon, yung sinasabi nating hirap sa pagtataguyod ng ating pamilya, ay kasama natin ang ating Panginoon. Tutulungan tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, kaya nga, wala po kaming nais na ipagdiinan dito, kundi mahalin natin ang ating Diyos at kilalanin natin ang ating Diyos. And of course, nasa atin na ang salita ng Diyos, basahin natin ang salita ng Diyos at ipamuhay natin ang salita ng Diyos. So, hanggang sa muli mga kapatid, lagi po naming sinasabi po sa inyo na ang Diyos, sa Diyos, lagi ang papuri. To God all the glory. Amen. So, hanggang sa muli ay magkita-kita po tayo sa susunod na Biyernes, mga kapwa ko ama ng tahanan, at magpalakasan tayo sa isa't isa. At magandang tanghali po sa bawat isa po sa inyo. Amen. Maraming salamat po. Faith is the essence of things unseen, the substance of things hoped for. God's word has said it and I believe it, for the miracle has happened to me. God said it and I believe it, and that settles it for me. God said it and I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, and I believe it, and that settles it for me. Do you believe that God created you just like He told you in His word? Do you believe that every world in space came to place by His own power? Do you believe that God can change your life and give you freedom from your sin? He'll open every door that blocks the way, and now you can say within, God said it, and I believe it, and that settles it for me. God said it, and I believe it, and that settles it for me. Though some may
I've chosen to believe it now. How about you? God said it, And I believe it, and that settles it for me. God is the author and He's the ending of all that I believe in. Life more abundant is yours for the asking. The miracle can happen to you. God said it, And I believe it, and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, And I believe it, and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles it for me. though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, And I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, And I believe it, and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles